Ako. Oh, susunod ka na naman? Oo. Pambansang awit ng Pilipinas. Pambansang. Grabe na lang. Tanong yun ah. Akala ko dito mo. Sige, next na po, kuya. Ano po yung pambansang bulaklak, kuya? Pagita. Sa pagita. Ano po yung Tagalog ng cow? Baka. Baka. Ano po yung Tagalog ng tubig? Tagalog ng tubig? Opo. Tubig siguro. Pumatay kay Lapu-Lapu, kuya. Siguro Casineros, Magellan. Imagine. Ang dali mo po, kuya. Kuya, ano po ba yung pambansang awit ng Pilipinas? Lupang hinirap. Ano po yung yung Tagalog ng cow? Tagalog ng Cow po, cow. Tagalog ng cow. yung baka. Ako, yan. Sino po yung pumatay kay Lapu-Lapu? Si Magellan. Manuel Crescento. Ano po yung pambansang bulaklak po natin? Sampagita. Sampagita. Alam niyo po ba yung Tagalog po ng tubig? Kalimutan ko ano. Ano po siya? Pangulo po. Pangulo ng ano yan. Wala nga sila. Okay na kayo mabili ba? Thank you po. Ano po ba Tagalog ng cow? Tao. Kalabaw. Kalabaw po. Ano po yung yung sino po pumatay kay Lapu-Lapu? Magellan yata eh. Awit ng Pilipinas. Lupang hinirap. Ano yung pambansang bulaklak? Ang pagita. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Magellan. Ay, wala namang muli sa akin. Ay, hindi. Ano ka ba? Filipino citizen ka ba? Bakit? Ayun. Dahil ako'y pinanganak sa bansa. Hindi ko kilala eh. Ano mo lala? Okay. Lahat to? Ito lang. Ano ang pambansang bulaklak? Sampagita. Alright. Ano ang Tagalog ng cow? Baka. Alright. Last one. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Hindi si Magellan. Si Magellan ba? Oo, si Magellan. Panghihirap. Ano ang Tagalog ng cow? Baka. Ano ang Tagalog ng tubig? Tubig. Filipino ka? Oo. Bakit? Ha? Kasi dito ako pinanganak. Okay, good. Ano Tagalog ng cow? Baka. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Magellan. Ituloy mo to. Ang di magmahal sa sariling wika ay... Bako. Okay. So, ito naman, di ba? Ano ang tagin ng pambansang awit ng Pilipinas? Panginirang. Filipino ka ba? Pilipino ka ba? Bakit? Bakit? Pinanganak ako sa Pilipinas. Mayang mag-iliw. Ano po yung pambansang bulaklak? Pangita. Sino po pumatay kay Lapu-Lapu? Si Magellan. Kilala niyo po ba to? Saan? Hindi ko nakikilala. Wala akong pera. Ano ba ito? Hindi ko kilala. Ayun, hindi ko Pala. Filipino po ba kayo? Bakit po? Pilipino ang tatay ko, Pilipino ang nanay ko. Dito ako pinahanap, Pilipino. Thank you po. Sino po sumulat ng Romeo and Juliet? Ano po, dekada 60. Pilipino po ba kayo? Bakit po? Nag-iisip, kailan na sinanganak, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hirap, tulak ka ng mag-iitig, sa manlulupit, di ka mag-iisip, tulungin na, panasan may mag-aapoy, ang mamatay ng dahil sa'yo. Yeah! Sa akin ng Filipino citizen, kaiba yon syempre, ang dating nito, no, at ang gamit bilang isang guro at estudyante sa Araling Filipino at Filipinolohiya. Iba ang gamit noon. Kasi dahil sa ito yung nasa wikang Ingles at ito ay pumapatungkol sa Estado, no, sa state, o sa tinatawag natin nation state sa Ingles. Ito na yung Filipino na resulta na kasi nung kaguluhan na yun. Ito, ang Pilipino sa kinabukasan ay talagang Pilipino na nga na resulta ng kaguluhan na namayani doon sa ating kasaysayan at saka dumadaloy hanggang
So, siya na yung mixed culture, siya na yung sana lang yung Filipino na bago na yan ay magkaroon ng kamalayan, maiangat yung kamalayan dun sa gusto natin tungulin na pagka-Pilipino. No? Yung binabati ko sa halimbawa ay sinasabi sa indigenization process ng nila Cobar sa kanila sa Ang lason. Katulad nga ng pangarap ni Berrito Enriquez sa Sagaltian Filipino, dapat umpisahan natin, patuloy natin gawin. No? Tingin ko ang pinaka-solusyon talaga nasa indigenization process sa loob ng akademya. At yung mula sa akademya na yun, lumabas ito sa mga popular arts. Kasi kung yun ang pinaka-solusyon, itaguin ng Eskwela Filipino, ang pantayang pananaw at saka Pilipino rin. Bumuo tayo ng sarili nating pagdadaluman. Bumuo tayo ng sarili nating pagtawag sa ating sarili, paakuhan natin ang identity. Para sa akin, pag sinabing Pilipino, syempre, unang-una, alam mo yung sarili mong wika, syempre, kailangan alam mo yung kasaysayan, yung kasaysayan ng iyong bansa, ano yung kasaysayan, yung iyong mga tradisyon, at saka, doon, syempre, kailangan, dahil Pilipino ka, kailangan, i-respeto mo rin siya. Hindi lang dahil, hindi ka dapat hihinto doon sa alam mo yung kasaysayan mo. Pinaka-importante doon, kailangan mo siyang i-respeto, at syempre, ipapasa mo sa mga susunod na henerasyon. Hindi maganda ang gawa sa Pilipinas kasi ang panahon ng Amerikano, di ba? Hindi maging sila, sinabi nila na nung sinakop nila tayo, nung tinuruan tayo, sinabi ang tinuro sa atin, mas maganda ang gawa ng puti, mas maganda ang puti, mas mahusay sila. So tayo, yung mga magulang natin, naisip nila, yun ko na sa isip nila. Tapos yun yung naipasa nila sa mga generation. Kaya siguro, kahit na, pero sa palagay ko, hindi naman siguro lahat eh. Meron din mga ilang nagsisikap na ibalik yung ating pagiging Pilipino. Pero siyempre hindi natin magagawa maging mabilis. No? Lalo na ngayon na hindi natin ito kanina dahil sa globalization. Masyadong mahirap mo. So kailangan natin maindig